Hi guys, Kadyo na naman. Mas nagiging competitive po ang middleweight adventure segment ngayon. Matapos ko pong i-test ride ang motor na ito, pag-usapan natin ang Vogue DS525X. Madami sa atin ang naghahangad magkaroon ng big bike, lalo na sa mga middle class na katulad ko. Siyempre, pangarap ang mga branded tulad ng BMW, Ducati, Japanese brands at iba pa. Maniniwala ba kayo na isang Chinese brand ang makakapagbigay sa atin ng pagkakataon magkaroon ng isang motorsiklo na kayang makipagsabayan sa mga branded na big bikes? Oo mga brad, ito ang Vogue Motorcycles. At sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang isa sa pinakahat nilang adventure bike, ang DS525X. Simulan natin sa makina. Meron tong 494cc na parallel twin at merong 53 horsepower at 50 Newton meters of torque. Mga boss, kaya na maipagsabayan nito sa mga 500 to 600cc na branded na adventure bikes. Sa linear power na meron ito, na smooth and refined pa ang engine, malakas ang hatak ng acceleration at top speed na kayang pumalo around 160 to 180 kilometers per hour. Not bad for 500cc big bike. Plus halos walang vibrations kahit sa high RPM. At di lang yan, may 6-speed transmission na naka-slipper clutch na kaya smooth kapag nagda-downshift ka. Walang kadyot kahit gusto mo pa mag-engine brake. At dahil liquid-cooled, pwede sa pangmatagalang takbuhan maging sa tanghaling tapat sa traffic. At di rin ganun kainit ang makina, kaya mga hita mo ay komportable. Sa taas ng presyo ng gas, ang 25 kilometers per liter na konsumo ay goods na rin lalo na kaya tumakbo ng halos 400 plus kilometers nito sa full tank na 18 liters capacity na tangke. At sa bansa nating ninakawan ng DPWH at kung mahilig kang dumaan ng EDSA, ang 41mm KYB inverted front forks suspension ay kayang-kaya ang bumubulagang lubak ng kalye. At kahit may angkas ka pa, goods din ang rebound ng 170mm travel na rear monoshock na siguradong komportable pagtalbog mo sa kalsada, lalo na sa lambot ng upuan nito. Kung may bala ka namang sumama sa mga light off-road adventures dahil feeling mo nakagaang ka na sa buhay, kayang-kaya nito maipagsapalaran sa mga trail roads dahil sa 19-inch front wheel at 17-inch rear wheel na sadyang pang off-road design. Matibay rin ang spoke wheels nito kahit pa tubeless ang makapit na Metzeler Touran stars na nakakabit dito. At kung lagi ka galit sa throttle at gusto mo laging racing, dependable naman ang dual 298mm front disc brakes nito with Nissin calipers pati ang single disc sa likod and switchable Bosch ABS pa. Hihinto ka talaga dito kahit may biglang sumulpot na convoy ng congressman sa intersection. At kung sakaling nakatira ka sa bandang Bulacan at basag-basag ang kalye, okay lang kasi mataas ang ground clearance nito sa 200mm. At may safety ka na pagdating sa documentation kasi may built-in 1080p front dashcam ang high-end variant nito. Idagdag mo pa ang 7-inch color LCD display with tire pressure monitoring, Bluetooth connectivity at turn-by-turn navigation kaya no need maglagay ng cellphone sa handlebars para mag-waste. Siyempre, meron ding switchable traction control and 2 riding modes, Eco and Sport, kaya all out ang technological features nito. May options ka na kung walwal mode ka or tipid mode. Sa 810mm seat height, medyo mataas ito para sa Pinoy. Sa height ko na 5'6", naka-tiptoe na ako both feet. Pero dahil sa balancing timbang nito, ilang rides mo lang dito ay siguradong may confidence ka na. At sa 190 kilograms na bigat, suwabe sa high speeds dahil stable ito at well-planted sa kalsada. Nag-enjoy talaga ako sa biritan dito. At di lang yan, out of the box, may kasama ng equipment ito, crash bars, a bash plate, handguards, auxiliary LED fog lights. Kumbaga, sasakyan mo na lang upon purchase at di na kailangang mag-isip ng accessories na bibilin. Meron dalawang variant ito, ang standard edition na nagkakahalaga ng 360,000 pesos at ang Black Knight edition
na 400,000 pesos na top of the line na may kasama ng front camera, side panniers at top box. Maniwala kayo sa akin mga bro, ang lupet ng Vogue DS525X. Hindi lang ito tungkol sa mas murang presyo, tungkol din ito sa mga premium components na standard pag binili mo ito. Matapos ko itong masakyan, clear ang verdict ko rito. Ang DS525X ay isang mature at well-engineered adventure bike. Practical ito, malakas at syempre, expressway legal. Kayo, pipiliin nyo ba ito over the established competition? Comment nyo lang po dyan sa baba at huwag kalimutang i-like at i-follow ang page namin. Okay? Ako po ulit si Kadyo and we'll see you guys sa next video.